Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga subscriber. Sa mga viewers po, marami din pong salamat. Pwede po ba ako humingi ng suporta sa inyo? Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ang Binatang Bilyonaryo. Ika-64 na kabanata. Sa mga sinabi na suggestions ni Mr. Woodsworth, sumang-ayon si Alex. Ang mama ni Debbie ay ngayon lang makakapamasyal sa New York. Kaya dapat maging the best ang lahat. Nang sumunod na araw alas 5 ng hapon, ang eroplano ay lumapag na sa New York. Ang mama ni Donna na si Lisa, naglakad sa kahabaan ng airport. Siya ay nasa katamtamang edad lamang. Nakasuot ito ng moda na damit, malaking sun hat, at sunglass. Ang kanyang balat ay may makapal na pahid ng pulbos. Sa pagtingin niya sa paligid, napuno siya ng pag-asa. Sa pagkakataong ito, isinama niya ang dalawa pa niyang paboritong kapatid na babae, na nasa kanyang likuran. Ito rin ang unang pagkakataon, na makapunta sila sa maraming sasakyan na syudad, kagaya ng New York. Mas excited pa sila kaysa kay Lisa. Sa wakas, nakarating din tayo, wika ni Lisa. Ang airport na ito ay malaki at makabago. At tingnan niyo ang skyscraper doon. Masyado siyang kakaiba, kaysa sa ating lugar. Tama ka. Napakaganda dito. Sabi ng kapatid nito na si Fiona. Lisa, kung ang anak mo, ay makakahanap ng mayaman dito. Hindi na niya kailangan tumira sa maliit na bayan. Totoo yan, pagsang-ayon ng kapatid nito na si Natalie. Kapag nakita natin si Donna mamaya, kailangan natin siyang paalalahanan. Importante na makahanap siya ng mayamang lalaki. Hindi natin pwede sabihin kung sino ang dapat niyang pakasalan. Nasa sa kanya na iyon, wika ni Lisa. Pero nakahanda na siyang paalalahanan ito na maghanap ng mayaman na kasintahan. Naglakad sila palabas ng airport building. Medyo nagugutom na ako. Kayo nagugutom na rin ba? Tanong ni Lisa, habang humihimas sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga kapatid ay nagugutom na rin. Maaga silang umalis sa kanilang bayan, at mabilis na tinungo ang airport. Kumain lang sila ng kaunting snack sa eroplano. Hali kayo, kumain tayo, mayroon akong dalang buns na ginawa ko sa aming bahay. Sabi ng isang babae na sumusunod mula sa kanilang likuran. Ngumiti ito at binuksan ang kanyang backpack. Naghahanda na ilabas ang mga buns. Ito ay ang magulang ni Debbie na si Carla. Nakasuot ito ng green na t-shirt, itim na short at lumang sapatos na pang-tennis. Bagaman hindi siya nakadamit ng elegante, maayos pa rin naman ito tingnan. Pero ang pagtatrabaho ng ilang taon sa sikat ng araw, ang kanyang kutis ay bahagyang umitim. Mayroon na rin itong mga mababaw na wrinkles na makikita sa kanyang mukha. Ilayo mo yung backpack mo. Hindi ka ba nahihiya? Tanong ni Lisa. Noong nakaraang araw, kinausap niya ang kanyang anak na si Donna. Gusto niya magbakasyon sa New York ng ilang araw, at bisitahin siya. Hindi niya inaasahan, nahihilingin ni Donna na isama si Carla, na may anak din na nag-aaral sa Preston University. Wala siyang pagpipilian, kundi isama si Carla. Siyempre alam niyang hindi naman ganun ang kanyang anak. Kaya wala siyang idea, kung bakit ipinasama ni Donna ang magulang ng kanyang kaibigan. Bilisan mo, ilayo mo iyan. Pagsigaw na sabi ni Fiona. Gusto mo bang malaman ng mga tao, na isa ka lang ordinaryo na mamamayan? Isinara ni Carla ang kanyang backpack at inilagay muli sa kanyang balikat. Nagtataka siya sa kanyang isipan. Ano ang nakakahiya sa pagkain ng buns? Kung ayaw mo na mapahiya kami, maglakad ka ng medyo malayo sa amin, sigaw ni Natalie habang matalas ang tingin kay Carla. Kung maglalakad kami kasama ka, baka pagtawanan kami ng mga tao. Tumingin si Fiona kay Lisa. Pwede ba natin siyang iwan? Nabigyan na naman natin siya ng libreng sakay sa eroplano. Sinamantala na rin niya ang iyong kabutihan. Sinulyapan ni Lisa ng masama si Carla, habang naka-sunglass na pang-araw at mumuso. Natatakot ako, hindi pwede. Kahit ano paman, kaibigan pa rin ng anak ko, ang anak niya. Hayaan natin siyang sumama. Well, huwag na lang natin siyang pansinin kapag nakarating na tayo sa ating pupuntahan. Si Lisa at ang kanyang kapatid, ay naunang naglakad. Habang nag-uusap, sumusunod si Carla sa likuran, at naglalakad mag-isa. Lisa, madami ba talagang lalaking escort dito sa New York?
Tanong ni Fiona. Si Lisa ay may maraming pera, at bukod sa pagbisita sa kanyang anak na babae, siya ay may mga plano sa kanyang sarili para sa pamamasyal na ito. Kung wala, ay hindi na isasama ang kanyang dalawang kapatid na babae. Siyempre, marami. Hindi mo ba nakikita ang mga larawan sa balita? Maraming women club dito. Gusto ni Lisa na magmukha na marami ang kaalaman, ngunit nagpapanggap lamang siyang matalino sa harap ng kanyang mga kapatid. Kung makakahanap siya ng ganoong club sa pamamasyal na ito sa New York, ito ay magiging isang bagay na swerte. Simula ng bata pa lang ako, pinangarap ko na gamitin ang aking pera para matulog kasama ang mga lalaking escort. At ngayon, sa wakas ay magagawa ko na ito. Sumama lang kayo sa akin, confident na sabi ni Lisa. Maaaring hindi kayo makatulog, ngunit ipinapangako ko, ihahatid ko kayo sa isang kama, kasama ang isang gwapong binata. Hinaan mo ang boses mo. May tao sa likuran mo. Bulong ni Natalie, na sumulyap kay Carla, na naglalakad mula sa kanilang likuran. Nakakahiyang magsalita ng malakas tungkol sa mga ganoong bagay. Huwag kang mag-alala, sabi ni Lisa. Kung maglalakas loob siyang sabihin ito kahit kanino. Iiwanan natin siya dito sa New York, at tingnan ko kung paano niya magagawang makauwi. At kahit nagawin niya, haharapin ko siya. Hindi siya maglalakas loob na magsabi ng kahit ano. Diin ni Lisa. Napanatag ang kanyang dalawang kapatid na babae. Hindi ba medyo nakakahiya sa mga babaeng kasing edad natin na lumabas para maghanap ng binata? Tanong ni Fiona, tapos ay tumawa na ng malakas, ang tatlong babae. Nabigla sila at napaisip nung may huminto na BMW sa kanilang harapan. Pagkatapos ay lumabas ng sasakyan sina Donna, Debbie, Alex, at Darren. Donna, ikaw pala. Tiningnan ng mabuti ni Lisa ang kanyang anak. Babatiin na sana nila ang isa't isa ng formal. Pero sila ay napahinto nang marinig ang boses ng iba. Nanay, dumating ka talaga, natutuwa akong makita ka. Hinawakan ni Debbie ang kamay ng kanyang ina. Ako rin. Sagot ng kanyang ina. 2 taon na ang nakalipas, at ito ang unang beses na bumisita ako sa iyo. Nagigilty talaga ako, pasensya ka na. Ang aking magandang anak, hayaan mong tingnan kita ng mabuti. Mukhang maayos ka naman. Nagsalita sina Debbie at Carla na parang walang ibang tao. Ngunit napansin nilang dalawa, na nakatingin ang lahat sa kanila. Agad naman silang tumigil. Pasensya na, awkward na sabi ni Carla kay Lisa. Sa tingin mo ba ito ay tungkol sa iyong pamilya? Sinamaan siya ng tingin ni Lisa. Kailangan ba na maging maingay ka? Masungit na sabi ni Lisa. Ma'am, may ipapakilala ako sa iyo, sabi ni Donna, na nakangiti habang hinihila si Darren sa tabi niya. Ito nga pala si Darren, boyfriend ko. Saglit na natigilan si Lisa, habang pinagmamasdan si Darren. Gwapo siya, at mukhang galing sa mabuting pamilya. Maganda ang impression niya. Ikinagagalak ko kayong makilala. Nakangiting sabi ni Darren. Tumingin siya sa sasakyan. Binili ko itong BMW, 1 taon na ang nakakaraan. Sabi ng papa ko, kapag nagpakasal na ako, bibilhan niya ako ng Porsche. Ganun ba? Tumango si Lisa. Naglakad sa harap ng BMW, at hinagod ito ng kamay, na may pagmamalaki. Plano sana niyang paalalahanan ang kanyang anak na si Donna, na maghanap ng isang mayamang kasintahan. Ngunit nakahanap na ito agad. At mas higit pa ito, kaysa sa kanyang inaasahan. Medyo bata pa siya at fit, kaya karapat-dapat siyang maging kasintahan ni Donna. Sino ang binatang iyon? Tanong ni Lisa nang makita si Alex. Ah, siya ba? Siya ang boyfriend ni Debbie, na si Alex. Pagpapakilala ni Donna. Makikita sa mukha ni Lisa, ang panlilibak na ekspresyon kay Alex. Hindi maiwasang mapatingin si Carla, kay Alex. Mahirap ang pamilya ni Debbie, pero siya pa rin ay aming kalugar. Paliwanag ni Donna. Kaya naman hiniling ko sa iyo, na isama mo ang kanyang ina. Ang sitwasyon ni Alex ay katulad ni Debbie, at wala siyang gaanong pera, kaya hiniling ko kay Darren na dalhin sila dito. Ganoon ba? Napahinga ng maluwag si Lisa, nang marinig niyang sinabi, ng kanyang anak ang sitwasyon ni Alex ay katulad ng kay Debbie. Ang anak ni Carla ay nararapat lang din, sa isang mahirap na talunan. Bagay sila. Hindi ito maihahambing sa pamilya namin ni Donna. Debbie, bibigyan kita ng payo. Seryosong sabi ni Lisa.
Alam mo ang sitwasyon ng pamilya mo. Papasok ka sa unibersidad para matuto at makakuha ng magandang trabaho, hindi para maghanap ng boyfriend. Hindi katulad ng aking si Donna, na maaaring umalis sa unibersidad, at ang aking pamilya ay makakahanap pa rin ng trabaho para sa kanya. Ngunit ikaw, kailangan mong panatilihin ang iyong mga paa sa lupa, at huwag abutin ng hindi para sa iyo. Ganon din sa iyo Carla, pagpapatuloy ni Lisa. Si Debbie ay bata pa, pero ikaw ay nasa hustong gulang na para malaman ang mas makabubuti. Kung magpapatuloy ka sa iyong kalagayan, ang iyong pamilya, ay nakatakdang maging mahirap magpakailanman. Hindi na kinaya ni Alex na makinig pa. Hindi ko maaring pabayaan ito, sa isip niya. Kahit hindi ko sila pamilya, kailangan ko pa ring magsalita. Hindi ako papayag na kutsain nila si Debbie at ang kanyang ina ng ganoon. Nang magsasalita na siya, pinigilan siya ni Debbie at umiling. Bantayan mo ang init ng ulo mo binata. Sabi ni Lisa sa kanya. Nagsasabi lang ako ng totoo, at sinabi ko ito para sa kanilang ikabubuti, kaya ano ang hindi mo ikinasisiya? Si Lisa ay mayaman sa kanilang bayan, at walang sino man ang naglalakas loob sumagot sa kanya. Nagalit siya nang makita, ang talunan na tulad ni Alex, na handang sumagot sa kanya. Tama siya, dagdag ni Fiona. Kahit na medyo mabigat ang kanyang mga salita, mas matanda pa rin siya sa iyo, kaya't magkaroon ka ng respeto. Umiling siya at sinabi, estudyante ka ba talaga sa kolehiyo? Debbie, bantayan mo yung boyfriend mo. Dagdag pa ni Natalie, habang masungit na nakatingin kay Alex. At tingnan mo kung anong klaseng tao siya. Kung hindi siya matututo na kumilos ng tama. Makipaghiwalay ka sa kanya, at kumuha ka ng isang bagong kasintahan. Sa huli, ay humingi ng tawad si Carla kay Lisa. Sabi ni Darren kay Lisa, siguradong nagugutom na kayo, pagkatapos ng inyong biyahe. May alam akong magandang restaurant, na may masasarap na pagkain, kaya pumunta na tayo, para kumain. Nakita mo, magalang na binata si Darren, na nagmamalasakit sa amin, wika ni Lisa. Habang nakatingin kay Alex. Siya ay mas mahusay na binata kaysa sa ilang mga tao dito sa paligid. Sige na, gutom na talaga ako. Lalo siyang nagagalit, habang nakikita si Alex, kaya hindi niya ito pinansin, at sumakay sa kotse ni Darren. Alex, samahan mo si Debbie at ang kanyang ina. Wika ni Darren. Ililibre ko kayo ng pagkain, kaya hindi mo kailangang magbayad. Nagbigay ito ng mayabang na ngiti. Dagdag pa ni Darren. Wala na rin palang mauupuan sa sasakyan ko, kaya hindi kita may hahatid doon. Pwede bang mag-taxi na lang kayo? Mayroon ka bang sapat na pera? Kung wala, bibigyan kita. Hindi na kailangan, malinaw na sabi ni Alex. Ako na ang bahala. Sa totoo lang, hindi pa ako nakakapunta sa Sunset Restaurant, sabi ni Darren. At talagang mapalad kayo na mag-enjoy ng masarap na pagkain doon, ng libre. Ngumiti si Darren ng may pagmamalaki, at sumakay sa kanyang BMW, at nagmaneho ito papalayo. Habang naiisip ni Alex ang ugali ni Darren, ay ayaw na nitong sumama. Pero dahil nagpabook na siya ng kwarto para sa kanila sa Azalea Guest House. Bakit hindi niya tanggapin ang imbitasyon para sa pagkain? Napaisip si Alex. Bakit parang pamilyar ang restaurant na ito? Siya ay nagtaka. Bumulong si Debbie sa kanya, at sa pagkakarinig niya. Iyon ang restaurant kung saan ako nagtrabaho. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.